Ano gusto niyo? Coke? Gin? Gusto ko lang sanang kumain ng, yung masarap ngayong gabi. Ay, 1/4. 1/4 lang din. Paano lang eh. Walang lasa nga eh. Kasi akong patis eh. Na-realize namin sobra nga yung baboy. So, tinuhog yung 2 piraso pa ng baboy at ginawang nihaw. Doon sa Kalan de Uling. Masarap ang luto niya na munggo, champion. Yung gusto ko sa munggo, yung malapot. Alam ka na naman na wala kuryente. Tumutulo yung bubong ko. Buti na lang hindi pa masyadong malakas yung ulan, kaya dami kasing butas dito sa bubong ko eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit parang iba yung amoy ngayon? Ganun yung pagka naulan, nasingaw yung dam site dyan, yung dating basuran. Bakit may dump site dito? Pero ano ang nauna, yung relocation site o yung dump site? Yung dam site. Una yung dump site? Kaya nga yung napatakamali ng NHA, hindi dapat dinala dito ang alam nilang may basura. Matagal na kayo nag-ooperate at legal yung operation nyo? Legal. May permit, kaya nga... May permit sa DNR? Kaya nga yung halos majority ng mga kontrata sa municipalities dito sa malapit sa amin, sa amin napapapunta yung kontrata kasi nga legal yung aming May mga technical person kami talagang binabayaran. Tapos after 6 years, dumating yung relocation. Kami na yung initsipera, kami na yung sinabing tanggalin niya at illegal yung inyo. Ganun lang ang nangyari. Ano nangyari? Nagkasakit yung mga bata? Ha? Sa tubig, Oo. dahil contaminated na po ito. Wala naman po kami magagawa. Contaminated po ang tubig. Kasi katabi lang eh. Kayo po si Ate Gemma. Hello po. Po si Cara. Ito na ba yun? Ang mga bawang at sibuyas? Tinanong niya kung anong gusto niyang balatan, kung bawang ba o sibuyas. Sabi ko, kung alin ang gusto mo sa dalawa. Tinanong niya kung magkano presyo ng sibuyas. Sabi ko, 4. Sa bawang, 250. Sabi niya, mas mahal daw ang sibuyas. Sa sibuyas na lang siya magbabalat. So saan po sir ulit ginagamit itong mga Saan po ginagamit itong mga binabalatan? Pinili daw nila yung Southville talaga na pagbagsakan itong mga bawang sibuyas. Kasi nga daw, ito yung lugar na alam nilang malayo sa place of work. Nakatulog dito, saka isa pa, nakakagawa kami sa bahay. At least pwedeng gawin sa bahay, Hindi katulad nung... Bago kami magbalad, Oo. luluto na kami. Tama na, te? Pagtanggal ko ng gloves, ayun. Nagtutuklap-tuklap siya. Hindi ko alam kung bakit. Ano yan, te? 4 kilos. Ilang oras mo kinarabaho yun? 2.5 hours. Pag inisip mo kung yun lang ang gagawin mo na trabaho, hindi ka talaga mabubuhay. Nalulungkot kami. Pwede nga lang, huwag na namin siyang paalisin dito. Nung papunta ako dito, nakasakay ako ng bus papuntang Pasita. Nagbabasa ako ng
mga notes ko about ano ang adequate na housing facility based on international human rights law. Meron daw yung criteria. Yung una, kailangan meron siyang 4 na pader at meron siyang roof. Pangalawa, adequate facilities and infrastructure. Kailangan habitable siya. Yung mapoprotektahan ka from the harsh environment. Ito po yung dinadaanan namin. Yung location niya malapit sa iyong place of work. Kailangan may security of tenure. Meron silang malinaw na titulo or kontrata na talagang sa kanila itong lugar na to. Balik na ulit sa normal na buhay niya. Pero nagpapasalamat kami yun, nakarating siya rito. Mapapaabot din, mapapanood ng ibang tao yung lugar namin dito kung gaano kahirap. O siya, alis na ako. Yun, nung Salamat po. nagpapaalam siya, Thank you very much. naluluha-luha kami kasi parang feeling namin kasi isang kapitbahay namin nalilipat. Ay, thank you, Nay. God bless you. Thank you. Namin kayo makakalimutan. Maraming mga nagsasabi na ang mga taga-Riles or ang mga mahihirap na tao ay katakutan natin yung mga yan, mga magnanakaw yung mga yan, mga hindi yan marunong magbanat ng buto. Pero yung mga nakilala ko dito sa Southville, napakasipag eh. I don't think we should ever blame the poor for the state that they are in. May naging problema dito. Pinangakuan sila ng magandang kinabukasan, pero ang nadatna nila ay isang never-ending challenge na hindi mo naman sigurado kung meron kang premyong makukuha sa huli. Salamat tayo. Maraming salamat. Salamat din. Salamat. Thank you. Ang bait-bait niyo dito. Nalulungkot kami. Pwede nga lang. Huwag na namin siyang paalisin dito. Bye-bye! Yung mga naging kapitbahay ko dun sa Southville 1 relocation site, hindi naman sila naghahangad ng marangyang bahay o marangyang buhay eh. Hindi rin sila nangangailangan ng yung talagang maging mayaman talaga sila. Ang gusto lang naman nila, magkaroon sila ng sariling bahay, kahit maliit lang, na malapit sa place of work nila. Pagkatapos ng 3-4 years, nasanay na sila. Tapos naisip na itong mga Pilipinong to, kailangan namin mabuhay, kailangan namin mag-survive. So, ginawa nila lahat. So, for that, kahanga-hanga sila. Yun yung tunay na Pilipino, yung resilient, na kayang bumangon kahit anumang problema yung ibigay sa kanila. Kayo'y naging bahagi ng